Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa ating pong program sa The Last Trumpet at muli po inyo pong mga kasama, ang inyo pong mga abang lingkod sa gabing ito upang patuloy pong ibabahagi ang mga katotohanan, ang mga salita ng Diyos na nagmumula sa banal na kasulatan. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit pa man ang nasa ibayong dagat, nawa ay nasa magandang kalusugan ang bawat isa po sa atin. At sa gabing ito, mga kaibigan, muli na naman natin pag-aaralan ang mga salita ng Diyos at ito po ay may kinalaman sa pagkakakilanlan sa tunay na nalabi o tinatawag the true remnant church. So ito po ang ating pong tatalakayin sa gabing ito. But before ho tayo dadako sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyo pong kaharian ay nasa dakon ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, maraming salamat, Amang banal, sa inyo pong gabay at patnubay sa buong araw. Niligtas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan. At narito po kami sa gabing ito. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Sa amang kami nasumpungan na nagkasala, sa isip, sa salita at sa gawa, naway inyo po kami patawarin. At sa gabing ito, muli po naming pag-aaralan ang inyo pong mga banal na salita, ipagkaloob nawa ang inyo pong banal na espiritu, kaalaman, karunungan at kaunawaan sa inyo pong mga banal na salita upang maihayag po ang mga katotohanan. At sa gabing ito, ipagkaloob din sa aming pong mga sumusubaybay ang unawa na maunawaan po ang kanila pong maririnig, na ito po ang siyang magtuturo upang makamtan po namin ang banal ang katotohanan at higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Pagpalain ang mga salitang ito, namin pong ibabahagi, naway maging pakinabang ito sa lahat ng mga sumusubaybay. At pagalingin din po ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa karamdaman at bigyan ng magandang kalusugan sa lahat ng panahon upang magamit namin sa paglilingkod sa inyo. At maraming salamat, Amang Banal, sa inyong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling pinasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming personal at kapagligtas. Amen. Amen. So sa gabing ito, mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan about po sa ating pong topic sa gabing ito, pwede po kayong magtanong through text or call sa ating pong mga cellphone number na nakalagay po sa screen. At pwede din pong i-type ang inyong pong mga katanungan, komento sa ating pong mga comment section. So sa gabing ito, Brother Bernard, isang mahalaga na namang paksa ang ating pong pag-aaralan sapagkat ito po ay pagkakakilanlan sa tunay na nalabi na iglesia. Sapagkat sa ating panahon ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, di po ba, Brother Bernard, maraming mga denominasyon ang nag-aangkin na sila ay tunay na nalabi na iglesia at tunay na nasa katotohanan. Ang tanong, mapapatunayan po kaya sa kanilang sinasabi? O ano po ang patunay? Kasi dito natin makilala, Brother Bernard, hindi lang sa sinasabi, kundi makikita ang tunay na iglesia sa pamamagitan ng aral. Kung ang isang mga nag-aangkin na tunay na iglesia, subalit ang mga aral ay taliwas
doon sa tunay na iglesia, yung aral baga na walang bahid, walang dungis. Ano po? Pero sa ating panahon ngayon, Brother Bernard, maraming nag-aangkin Madami. na nalabing iglesia. Pero ang tanong, our question is, mapapatunayan po kaya sa mga aral? Kasi may mga nag-aangkin na tunay na nalabi, pero mga ipinasok yung mga aral ng pagano inside the church. No? So ito po ang ating pong dapat malaman, mga kaibigan, kung ano ba talaga ang karakteristik, ang katangian sa tunay na nalabi na iglesia. O hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi makikita sa gawa. So ano po kaya ang mga katangian sa tunay na iglesia? So para po ating pong malaman ang pagkakakilanlan sa tunay na labing iglesia, ating pong ibigay ang panahon sa ating pong partner, Brother Bernard. Magandang gabi po sa atin pong lahat at sa lahat din po ng nanonood ay magandang gabi po sa atin. At ngayong gabi ay bibigyan nating pansin yung takbo ng nalabing iglesia. Ang focus nito Yes. ay sa nalabi o yung remnant church. Pero dun sa ibang issue yung patungkol sa mga iglesia, sa ibang topic, talakayin din natin yan sa mga susunod. Pero ngayon ay focus tayo Yes. sa remnant na tinatawag dyan sa Apokalipsis. Titingnan natin kung ano yung mga nagbago sa kanya, kung siya pa rin ba talaga yung remnant o ibang remnant na ang nag-aangkin po. Kaya titingnan po natin yan sa pag-aaral natin sa gabi pong ito. At ang titingnan natin kung paano po naglakbay itong nalabing iglesia at sino na nga ba yung nalabi talaga na tinutukoy sa Apokalipsis po. Kasi nga sa huling araw ay madaming magsasabi na sila ay nalabi. Na Yes. kakikitaan nga naman ng ganong aral pero hindi lahat. Kasi nga nahaluan ng ibang aral. Pero Aral. maliwanag ang Biblia na meron at merong pure na hindi Yes. kailanman nadungisan po na iglesia o yung nalabi dito sa church, sa kasaysayan po. At yan ang ating titingnan po sa pag-aaral na ito patungkol po sa the true remnant church. Yan po ang ating Yes. bibigyang pansin sa pag-aaral po sa gabing ito. At ganun din yung tanong na sa kasaysayan kasi sa atin sa mga Adventist kasi yung nagkiklaim tayo na tayo yung remnant church. At bakit Opo. ba tayo yung naging remnant church? Ngayon sa paglakbay ng mga Adventist na mga Sabbath keeper ay makikita natin nagkakaroon ng mga bahagi or nagkakaroon ng pagkakabasag-basag din itong mga Sabbath keeper na mga Adventist na nagki-claim po. Kaya ang tanong, titingnan natin yung pinagsimulan, yung ugat mismo ng Yes. Adventism o yung nagki-claim ng remnant church sa aklat po ng Apokalipsis. At titingnan natin sino pa rin ba yung totoong nalabi na humahawak po dun sa pinangunahan ng mga nag-claim ng remnant sa pasimula po ng paglitaw ayon sa tala at katuparan ng propesiya po sa aklat ng Revelation. At yan yung ating titingnan, the true remnant church, na ang focus po ay dito sa atin sa Seventh-day Adventist Church. Kasi nga marami ding Adventist siguro hindi rin gaano alam yung kasaysayan ng pinanggalingan po ng Adventist mismo na nagki-claim po na remnant o remnant church na nalabing iglesia. Kaya yan po ang ating titingnan. At ano ba talaga yung church na tinatawag? Sabi po dito sa isang writings sa testimony sa atin dito sa Seventh-day Adventist, sabi po ng ating messenger of God o mensahera po ng Panginoon na si Ellen White sa kanya pong aklat. Sabi niya sa aklat na Upward Look sa page 315 sa paragraph 5, sabi niya, God has a church. Meron pong iglesia ang Diyos at malinaw naman yan sa Biblia. Marami tayong mababasa na salitang church
Church of God, Churches of Christ, Church of the Firstborn, at iba-iba pang mga common names na tinatawag o pantawag na pangalan o common names diyan sa New Testament. At meron nga talagang church. At ano ba itong church? Sabi ni Ellen White dito, it is not the great cathedral. Hindi daw po ito yung naglalakihan na cathedral, kagaya ng Roman Catholic Church na gagandahan yung cathedral nila at naglalakihan. Sabi pa dito, neither is it the national establishment. Hindi rin ito establishment or national establishment ang church na tinutukoy, sabi ni Ellen White. Neither is it the various denomination. Hindi rin daw po ito ang iba-ibang denominasyon. Makikita natin sa pagbigay ng definasyon ng ating messenger. Sabi niya, it is the people. Ang church daw pala, sabi ni Ellen White, ay tao. It is the people. Malinaw po kahit sa Biblia. Pag sinabi pong church sa Biblia, ay ito pa ay binubuo ng mga believer, mga tao, yung follower ni Kristo o yung mananampalataya ni Kristo. Yun yung church, yun yung tao. Tao yung tinutukoy ng church. Kasi nga sa Biblia, sa wikang Griego, yung salitang church, nangangahulugan sa Griego na ecclesia. Ibig sabihin ng ecclesia ay mga tinawag mula sa or inihiwalay mula sa. Yun po ang ibig sabihin ng ecclesia. Ito ay tao. Hindi ito yung building na pinapasukan natin or pinupuntahan natin. Bagaman sa modernong panahon, ang tawag din natin dun sa lugar na pinagsasambahan natin ay church din ang tawag natin. Pero capital letter C, church. Pero pag sa Biblia, small letter C, church, ibig sabihin tao ito. Yun yung sinasabi ni Ellen White dito. Ang church ay people. At anong klaseng tao ito? Makikita natin yung character ng tao. Anong klase daw sila? Sabi ni Ellen White, people who love God. Ito daw yung mga tao umiibig sa Diyos at sila yung nag-iingat ng kanyang mga kautusan. Bakit po? Kasi kapag iniibig natin ang Panginoon, ay iingatan natin ang kanyang kautusan. Nasa Biblia po yan. Na sabi po diyan, sabi sa sulat ni Juan, kung talagang iibigin po natin ang Diyos, ay kailangan natin sundin ang kanya pong commandments or kautusan po na tinatawag. Kasi po yung pagsunod sa kanyang kautusan na tinatawag na kalooban or will, yun po ay pasimula ng karunungan na nakabound sa tinatawag na love or pag-ibig. Pag-ibig yun sa Diyos o pagkatakot sa Diyos yung pagsunod natin sa kanyang moral na kautusan. Sabi ni Ellen White, kinote niya po yung verse sa Biblia na Mateo 18:20. Basahin nga natin kung ano yung Mateo 18:20 na kinote ng messenger natin na si Ellen. Sa Matthew 18 verse 20. Ganito po ang sinabi. 18:20, Mateo. Opo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ayan po. Yan ang kinote ni Ellen White. Malinaw po. Ang presensya po ng Diyos ay wala siyang pinipili na kailangang umabot ng 1,000 ang tao para lang doon siya ay pumunta. Hindi po ganun. Ang sinasabi ni Kristo dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa kanya pong pangalan, ibig sabihin sa kanyang authority or power, ay naroon ako sa gitna nila, sabi ng Panginoon po natin. Ibig sabihin, ang tao na nagkakatipon, ito man ay dalawa lang o tatlo, ang Panginoon po ay nasa gitna po nila. At matatawag pa rin yung pagsamba kapag sila ay nagkakatipon. Ito pong tao po na ito na sumasamba po sa Panginoon natin na naroon po ang Panginoon sa kanila po. Kaya ang church na tinatawag sa Biblia or tao, ito yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na binubuo mismo ang mga tao po na tinatawag na church at sila ay nagkakatipon sa tinatawag din na church o yung bahay-sambahan sa specific na day of worship or holy convocation na itinalaga sa kanila, which is yung 7th day of the week. Pero yung tinatawag na worship o relation ay
everyday, kahit naman araw-araw ay nandun yung relasyon natin sa Panginoon. Pero yung wag yung pangingilin, bahagi yon na kailangan nating alalahanin, yung ikaapat na utos ng kautusan. Sabi pa diyan ni Ellen White sa kanyang writings, where Christ is even among the humble few, this is Christ's church. Kahit daw po kakaunti, ito pa rin ay iglesia ng Panginoon po natin o ni Kristo. For the presence of the high and holy one of who inhabited eternity can alone constitute the church. Malinaw po, kahit po kakaunti ang nagkakatipon, pero po ang Panginoon, ang banal na Diyos ay nasa gitna po nila, ang kanya pong presensya. Ito po ang church na sinasabi ni Ellen White na bumubuo po sa tinatawag na church o yung Church of God na tinatawag. At tingnan natin sa prophecy sa next slide po. Sa aklat po ni Juan sa Revelation 12:17. Meron ba na bayan ang Diyos sa huling araw po natin? Basahin po natin ang Apokalipsis 12 verse 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ayan po. Kung kukunin natin ang buong context ng chapter 12, meron diyang babaeng nakatungtong sa buwan na nadadamitan po ng araw, which is sumisimbolize sa church, sa true church or pure church. At sa dulo po ng kasaysayan sa chapter 12 o ng kasaysayan ng prophecy, meron po diyang babae na hinahabol ng dragon na naging ahas at binaka po nitong dragon yung binhi, yung nalabi sa binhi ng babae po. Ibig sabihin, itong babae, meron po siyang nalabi mula doon sa binhi ng babae. Na kung saan, ang katangian po ng nalabi po dito, sabi sa versikulo ay, siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ito yung main characteristic po nila para ma-identify natin kung sino po ang tinatawag na remnant or nalabi na tinatawag po sa Biblia. At ano bang ibig sabihin nitong remnant? At anong ibig sabihin nitong nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo po ni Jesus? Kung ating titingnan dito, sabi dyan ni John, meron pong remnant or nalabi. At tandaan natin sa wika pong Griego, yung salita po diyang remnant sa Greek po ay ang ginamit po dyan ni John ay lopo. Ibig sabihin po ay napigtas doon sa original na bahagi po. At ang katangian daw niya ng remnant church noong binhi ng babae, sa binhi ng babae, ay sila po ay tumutupad sa kautusan po ng Diyos. At ano yung kautusan na tinutupad po nila? Yung salita po diyang tumutupad or tinutupad or keeping or keep, sa Griego po ang ginamit po na salita ay diyan po sa versikulo sa chapter 12 verse 17. Ang ginamit po ni John na term para po doon sa salitang keep or nagtumutupad sa Greek po ay tereonton. Nang ibig sabihin po, pinapanatili nilang iniingatan ang alin daw po yung kautusan, yung commandments na sa Greek po ay entole. Nang ibig sabihin po ay specific commandments. Yan po ay nakapaloob sa context ng moral law or yung 10 commandments natin. At ang ikalawang katangian po ng remnant ay they have the testimony of Jesus Christ. O meron sila, yung salitang have sa Griego po ay ekonton, ibig sabihin ay nagtataglay sila. Ano yung tinataglay nitong remnant? Yun daw po yung testimony or witness sa Griego po ay martorian. Nang ibig sabihin po ay spirit of prophecy. Ibig sabihin, dalawa yung primary characteristic ng remnant church na makikita natin. Meron tumutupad sila sa kautusan ng Diyos kasi nga pag-ibig ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Iniingatan nila hanggang sa ngayon ng kautusan po ng Diyos, 10 commandments specific. At ganon din meron po silang spirit of prophecy o yung patotoo po ng hula na nagtitestify po about kay Jesus Christ at sa salita po ng Panginoon. Ibig sabihin, dalawa yung primary character po. At sino ito?
based sa context ng binasa natin. Sa next slide po. Ayan, kunin natin yung kahulugan. Una, doon sa commandment keeper. Sila po ay mga commandment keepers. Ibig sabihin, sila yung mga umiingat ng kautusan ng Diyos. Especially, specific po na law, ang tinutukoy dito yung moral law. Yun yung pinaka-law na nasa government of God. At ito po, kung titingnan natin, sa summary ng pinakabuod o yung pinaka-sentro ng moral law, makikita natin sa Ten Commandments yung utos na nagsasabi na kailangang ipangilin yung araw po ng Sabat sapagkat nandun yung relasyon natin sa Panginoon at yung relasyon sa kapwa natin. Sa Fourth Commandment, anong sinasabi po sa Fourth Commandment sa aklat po ng Exodo 20 sa versikulo 8 sa chapter 20 Exodo po. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayan po. Sa 10 na kautusan na nakapaloob sa moral law, pag sinabing 10, ibig sabihin ay complete o ibig sabihin po yun yung kabuuan ng moral law. Not necessarily 10 yan, kundi napakalawak ng sinasakop ng 10 po na yan. Kumbaga yung 10 ang bumubuo sa lahat ng moral law ng Panginoon. At isa na po doon yung ika-4 na utos na nagsasabi na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa 10 na naitala sa kautusan ng Diyos na moral, ay ito lang pong Sabat ang nagsasabi ng salitang alalahanin sapagkat nakakontextualize ito sa creation at nakakontextualize ito sa tao kung saan po nakipagtipan ang Diyos. Kaya kung titingnan natin, ang Sabat, ang ika-4 na utos, ang pinaka-highlight sa moral law po ng Diyos kung saan nagtatagpo yung vertical and horizontal love between God and human. Kaya mahalaga po ang Sabat. Ito yung identity na makikita natin sa remnant. Kung sila po ay commandment keeper, automatic sila po ay Sabat keeper. Ibig sabihin, ang unang titingnan natin na nagsasabi mga remnant, titingnan natin sa kanila kung Sabat keeper ba sila. Pero kung hindi sila Sabat keeper at nagki-claim silang nalabi po sila o remnant nitong nasa Revelation 12:17, hindi sila yan. Sapagkat ang remnant ay commandment keeper, Sabat keeper sila. O tinatawag na Sabat keeper, which is yung Sabat, yun yung ika-7th day of the week, accordance doon sa creation na ika-7th day yung rest day na ginawang holy at sinangtipay na kailangan nating ipangilin or ingatang banal. At ang ikalawang katangian ay meron silang testimony ni Jesus Christ or spirit of prophecy na nagpapatutuo kay Kristo at sa kanyang salita. At yung mga tao na ito na Sabbath keeper, naghihintay sila sa patutuo ni Kristo na siya ay muling darating. At ang tawag sa mga naghihintay, kung babasahin natin yung Tito 2:13. Basahin po natin ang Tito 2:13 po sa sulat po ni Titus 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ayan po, malinaw po na meron po na tinatawag na sabi diyan sa mensahe, hintayin yaong mapalad na pag-asa at yung pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Meron siya ipinangako na meron darating siyang muli sa context ng Tito 2 na siya po ay muling darating. At isa po sa kailangan nating gawin bilang bayan po niya ay hintayin. Anong ibig sabihin ng salitang hintayin po diyan? Sa context po ni diyan, ang ibig sabihin ng hintayin ay may kinalaman sa mga tao nag-aabang o nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon. Kung ikaw po o tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan natin ng pag-aaral sa prophecy. At mauunawaan lang natin ang prophecy kung meron tayong spirit of prophecy. At binigyan po ang kanyang bayan
ang nalabing iglesia. Kaya itong mga nalabing iglesia, sila po ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon at meron silang testimony. Dahil po sa testimony, sila po ay nag-aabang, nagbabantay sa pagbabalik ni Kristo na nagpapatotoo sa Kanya, na inireveal sa prophecy at sa mga patotoo po. Kaya ang bayan po ng Diyos na nalabing iglesia ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kung ating babasahin mismo mo rin yang nasa Tito 2:13 sa wika mismong Latin, yang salitang sa Tito 2:13 na naghihintay, sa Latin po ang ginamit na term diyan ay adventum, kung saan nanggaling yung salitang Adventist. Ibig sabihin, yung mga taong naghihintay sa pagbabalik po ng Panginoon o yung sinabing hintayin, ay ibig sabihin po ay sa Latin ay adventum. Sila yung mga naghihintay na tao po, kung atin pong uunawain sa Tito 2:13. Diyan po sa translation sa Spanish, ano nakalagay po? Wala pong Latin. Spanish, Ay, wala pong Latin version diyan. walang Latin, brother. Wala po. Sige po. Okay lang po. Ayan po. Kung Sige, titingnan continue natin niyo sa po. original, sa Latin Vulgate ni Jerome, ang nakalagay diyan Ayan, ay ayan. Teka lang parang may Latin Vulgate. Ito. Ayan. ayan po. Basahin natin kung may Adventist ba diyan. Sabi diyan, expectantes viatam et adventum glory magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Malinaw po. Yung hintayin sa translation sa Tagalog, sa Latin po ay adventum. Ibig sabihin, ito yung katangian ng mga tao. Sila po ay naghihintay, ang tawag sa kanila ay adventum sa Latin. At sa Ingles, diyan nanggaling yung term na Adventist sa Ingles po. Nang ibig sabihin, naghihintay sa pagbabalik po ng Panginoon. Sa context ng English term, yung ibig sabihin ng Adventum sa Latin. Diyan nila hinugot sa term nung taong 1830s ang salitang Adventist. Ibig sabihin, nagets na natin yung Revelation 12:17 na ang karakter po ng nalabing iglesia, commandment keeper, Sabbath keeper, at merong testimony of Jesus. Ibig sabihin po, sila po ay Adventist, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi yun ang ipinangako sa Tito 2:13 na hintayin. At ito ang gagawin ng kanyang bayan na naghihintay po. Pag-aralan ng prophecy ng may kinalaman sa pagbabalik po. Yeah. Kaya kung babalikan natin dun sa slide, sabi po doon sa slide, yan yung remnant. Pag pinagsama natin, diyan nahugot yung term na Seventh-day Adventist, not church. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nangingilin ng ikapitong araw at naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Doon makikilala ang remnant ayon dyan sa Revelation 12:17. Kaya kung merong mga nag-aangkin na remnant church pero hindi Sabbath keeper at hindi Adventist, hindi sila ang totoong remnant church na tinatawag. Kasi malinaw yung remnant church sa Revelation 12:17. Yan po ang nalabing iglesia. Kaya ngayong gabi yan ang bigyan natin ng pansin, ang remnant church, ang Seventh-day Adventist Church. At tingnan natin kung ano ang nangyari sa remnant na ito. Ito pa rin, nasaan na ang remnant po na ito. Kasi nga, hindi lahat ng Seventh-day Adventist ay talagang nakatindig sa karakter nitong remnant. Kasi nga, galit na galit dito yung dragon. Inaatake niya itong remnant. Kaya titingnan natin sino talaga ang natitirang remnant sa generation po natin ngayon. Simula nung lumitaw itong remnant church na ito o yung Seventh-day Adventist Church sa kontinente ng Amerika at kumalat sa iba-ibang panig ng sanlibutan. Ang tanong, nasaan ang totoong remnant church sa mga panahon po na ito? Ito pa rin ba yung nakikita nating global na napakalaking sistema ng corporate ng Seventh-day Adventist Church, o meron talagang totoong remnant na nanggagaling dun sa original na Seventh-day Adventist Church? Yan po ang titingnan natin dito sa
sa maikling pagtanaw natin na ito sa maikling nangyari sa Seventh-day Adventist Church. Sa next slide po. Ito po. Nung time na lumilitaw po itong Remnant Church sa Amerika, after po ng The Great Disappointment o noong 1844, o pagkatapos mabigo ng grupo ni na Miller, pero yung nanindigan na 50 na tao na naiwan na remnant, sila po ang nagpatuloy mag-aral. Pero pagdating po ng taong 1850s hanggang bago mag 1860s, hanggang mag 1860 mismo hanggang mag 1870s to 80s hanggang 90s. Ang sabi dito ng isa po sa pioneering ng Adventist na si James White, na after ng The Great Disappointment noong July 21, 1859, sabi po ni James White sa Advent of Review and Herald and Sabbath Herald, sabi po niya dito, we lack system. Wala daw silang sistema. Paano i-organize yung remnant na mga Sabbath keeper at naghihintay sa pagbabalik ni Kristo after nung 1844. Kaya sabi niya, and we should not be afraid of that system which is not opposed by the Bible. And by sound sense, the lack of system is felt everywhere. Sabi niya, kailangan po na magkaroon po ng sistema na mag-organize po dito sa Remnant Church na ito na mga Sabbath keeper at Adventist. Kasi nung time po na yan, iniisip ng iba, kapag nagtayo sila ng grupo or denomination, ang iniisip nila baka apostasy ito. Kaya sabi ni James White, huwag silang matakot na magkaroon ng system na mag-organize sa kanila or doon sa mga believer na ito na ni Kristo at mga Sabbath keeper nung time po na yan. Ang tanong, na-organize ba ang mga Sabbath keeper at Adventist na ito? Sa next slide po. Sabi po dito sa A Brief History of Seventh-day Adventist sa page 63 sa sulat po ni Knight, paano na-organize ang Seventh-day Adventist. Sabi niya, a general conference was called by Sabbatarian leaders for September 28 to October 1, 1860. At the meeting, despite the impassioned pleas of the anti-organization group, those delegates present voted to incorporate the publishing house and also adopted the name Seventh-day Adventist. Ito po yung time. Yung mga Sabbath keeper at Adventist na tinatawag, hindi pa sila tinatawag na Seventh-day Adventist. Pero dumating po ang panahon na sila ay tinawag pong Seventh-day Adventist Church at doon po nagkaroon po ng organized na system na tinawag na General Conference noong taong 1860 onward, na kung saan para po i-organize ang Remnant Church o ang nalabing iglesia na tinatawag na Seventh-day Adventist Church sa kasaysayan po kung ating titingnan dito po sa history or sa event po ng sinasabi po sa naitala sa kasaysayan po ng Adventism. Sa next slide po. Ayan po. Taong 1860 po, pinangalanan po ang grupo na ito na i-organize bilang Seventh-day Adventist. Doon po sa taong 1860 October 1, ang pinili nilang maging tawag po ay Seventh-day Adventist. Yun pong pagpili nila ng pangalan na yan is katuparan talaga ng prophecy mismo ng Revelation 12:17 ng Remnant, kung saan magre-reflect yung character ng commandment keeper at merong testimony ni Jesus Christ. Kaya ito yung naging pangalan talaga, Seventh-day Adventist 1860. Pero hindi pa to organized, kailangan maging legally organized ito sa Amerika. Kaya noong 1863, May 20 to 21, naging legalized itong group na ito na Seventh-day Adventist nung taong May 20 to 21 ng taong 1863 doon po sa Battle Creek na pinagdesisyonan sa General Conference noon sa 1860 to 1863 na kung saan meron na pong naka-organize na system na tinatawag nga pong General Conference of Seventh-day Adventist. Pero hindi po corporation. Kasi baka malito sila, brother, dito sa Yes. binabanggit natin.
ang system po na sinasabi ni James White na in-establish nila, General Conference of Seventh-day Adventists. Hindi po General Conference Corporation of Seventh-day Adventists. Hindi po ganon. Kundi General Conference of Seventh-day Adventists. Yun yung pangkalahatan na konferensya na sasakop sa lahat ng local churches nung time po na yun sa panahon ng i-organize. Dito po sa next slide, kung ating makikita, ito yung na-incorporate na Review and Herald na makikita nyo yun sa larawan noong taong 1861. Na-incorporated ito sa time po na yan, 1861 bago mag-1863. Ito yung kauna-unahan na dating ng Review and Herald na ngayon ay naging part ng Seventh-day Adventist Church yan. Taong 1861 na incorporated ang Review and Herald sa Seventh-day Adventist Church. Sa next slide po. Ayan, ito po yung kauna-unahang churches na sinisimula ng mga Sabbath keeper at Adventist na tinatawag. Taong 1855 na itayo yung kauna-unahang building na tinawag nilang prayer house. Nung time po na yan, hindi pa sila tinatawag na Seventh-day Adventist. Pero pagdating ng 1857, merong ikalawang na itayo silang building nung taong 1857, pero hindi pa po sila tinatawag na Seventh-day Adventist Church. Pagdating ng October 1, 1860, dyan din po sa building na yan, yung nasa ikalawang picture, dyan po pinagdesisyonan na tawagin silang Seventh-day Adventist Church noong October 1, 1860. At yung pangatlong picture, yan na po yung sa 1863. Yung General Conference, yan po yung sa lugar, sa Battle Creek noong May 20 to 21, 1863 na kung saan diyan na incorporate ang Seventh-day Adventist Church, yung Review and Herald na nandun sa pasimula. Kaya kung titingnan natin, ito yung early buildings ng mga Sabbath keeper nung time po na yun. Kung titingnan natin, wala silang official na logo, wala silang official na name, at wala silang official na kung anong symbolism. Nakikita kayo dyan. Simple lang po na bahay-sambahan yung itinayo nila nung time po. Ayan, kung saan na-organize, unti-unting na-organize po ang Remnant Church. Sa next slide po, after po na ma-establish yung system ng General Conference of Seventh-day Adventists, ang naging first president po natin sa kasaysayan ng Seventh-day Adventists, ito po si John Byington. Ito po ang kauna-unang presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventists noong 1863. Nung na-organize, naging legalized ang grupo na ito sa Amerika ng mga Sabbath keeper. At sa next slide po, ito po yung sinasabi ni James White na kailangan ng General Conference at yung para po ma-organize ang mga local conference at mga local churches o congregation. Katulad nung itinayo noong 1855 at noong 1857, yung mga local churches na yun ay para po ma-organize sila, kailangan po ng system ng General Conference na noon kinatatakutan nila kasi nga baka hindi maganda yung maging result kung magkakaroon ng ganong system. Kaya merong mga grupo na nag-against noon. Pero dahil sa napagkasunduan, magkaroon ng General Conference ng 1863 na organized po sila under sa General Conference of Seventh-day Adventist Church, ang mga local churches sa Amerika po ng time. Makikita nyo dyan sa picture, yan po yung mga early church po natin. Pero kung titingnan natin, ano ang nangyari sa Remnant Church na ito? Ito pa rin ba yung nakikita nating Remnant Church sa kasalukuyan na pinakamalaking system sa sanlibutan? Kung titingnan natin, na tinatawag kayo na General Conference Corporation of Seventh-day Adventists. Makikita natin ang pagbabago ng church sa aral. Ano ang nangyari? Kung titingnan natin dito sa next slide, ano ba ang aral nitong mga early Adventists na ito? Kung titingnan natin, ang mga early Adventists ba, ang mga pioneer natin na si James White, si Joseph Bates, si Ellen White, at iba pang pioneers natin, sila ba ay kagaya ng kasalukuyan ngayon, mga Seventh-day Adventists, na pinangahawakan ng doctrine ng Trinity? Sila ba ay Trinitarian? Time po na yan, nung na-organize sila as a church.
Sa next slide po, tingnan natin kung ano ang fundamental principle na pinangahawakan ng pioneerings natin na sina James White at si Joseph Bates. Sabi po dito sa History of Seventh-day Adventist View on the Trinity sa page 126 hanggang 127 by Merlin Burt, sabi niya dito, two principal founders of the Seventh-day Adventist Church, sina Joseph Bates, sina James White, katulad daw po ni na Himes, I had been members of the Christian Connection and rejected the doctrine of the Trinity. Malinaw po, ang co-founder o yung nag-pioneering ng Seventh-day Adventist Church na si Joseph Bates at saka po si James White, yung dalawa po na yan ay parehos nilang nire-reject ang doctrines ng Trinity. Ibig sabihin, ang pioneers ng Adventist na pinakaugat ng remnant church na ito ay makikita natin non-Trinitarian sa simula pa lang, sa pasimula pa lang ng Seventh-day Adventist. Kaya kung titingnan natin, ano ang nangyari? Bakit yung nakikita natin ngayon napakalaking sistema ng General Conference Corporation of Seventh-day Adventists ay Trinitarian? Ano ang nangyari? Sila pa rin ba ang remnant church na tinatawag kung ang founder mismo o yung pioneering founders ng Seventh-day Adventists ay non-Trinitarian katulad ni James White at ni Joseph Bates? Pero si Ellen White, hindi siya directly na binabanggit yan sa context sa history, sabi dito, kundi sina James White at saka po sina Joseph Bates. Sa next slide po. Sabi pa rin po dito ni doon sa reference na History of Seventh-day Adventist Church, sabi dito, from its very beginning, even until decades after the death of Ellen White noong 1915, the Seventh-day Adventist Church was a non-Trinitarian denomination. Malinaw po yan sa history ng Adventist. Ang early Adventist po ay hindi po Trinitarian ang kanilang aral. So sa aral natin titingnan, ang early Seventh-day Adventist na remnant church ay hindi po Trinitarian. Ayon po sa kasaysayan mismo ng Adventist. Sa next slide po, ano ang sabi po ni Ellen White? Sa Review and Herald noong October 12, 1905, sabi niya ito po ang iglesia o yung remnant church sa panahon na yan. Sabi niya, the work is soon to close. The member of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant. In reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God. As I see what God has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teachings in our past history. Malinaw po sabi ni Ellen White. Ang iglesia po, darating ang panahon na sa close of provision, may titindig po na magtatagumpay na iglesia or church triumphant o iglesia ang nagtatagumpay. Pero daw po, sa paglipas daw po ng history, si Ellen White mismo ang nagsasabi, sabi niya, si Kristo ang kanilang leader. Si Kristo kasi ang ulo ng iglesia ayon sa Biblia. Sabi ni Ellen White, si Kristo ang kanilang puno or leader. At si Kristo ang naggabay sa pagtakbo ng remnant church. Pero sabi ni Ellen White, maliban. Sabi dito na ikakatakot daw natin ang hinaharap. Sabi ni Ellen White, sabi niya, nothing to be fear for the future. Wala tayong ikakatakot sa hinaharap. Kung, ito po, sabi niya, except, maliban. Sabi, maliban kung ang daan na nilakaran ng mga pioneers natin o yung bahagi ng kasaysayan nating lumipas at yung aral po nila ay i-forget daw po natin or kalimutan natin. So, ibig sabihin kapag kinalimutan natin ang pinanghawakan ng mga unang Seventh-day Adventist, yung pioneering natin, kapag daw yun ay ating kinalimutan, sigurado na ang hinaharap natin ay nakakatakot. Kasi nga, nireject natin yung mismong foundation ng pagiging remnant o yung remnant church na tinatawag. Yan ang sabi ni Ellen White. Ibig sabihin, darating ang panahon, pagbabago po ang takbo itong mga Sabbath keeper na nag-aangking remnant church sa huling araw po na ito. At titingnan natin sino na lang ang totoong remnant.
Sabi dito ni James White sa next slide po, sa Advent and Review and Sabbath Herald noong March 6, 1855. Malinaw po na ang doctrine ng Trinity na na-establish ng Roman Catholic Church sa Council ng Nicaea noong taong 325. Sabi ni James White, ang pioneers natin, binawasak po ito ang personality ng Diyos at ng personality po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ ang ating Panginoon. Malinaw po, non-Trinitarian ang founding fathers natin sa Seventh-day Adventist at hindi po Trinitarian. At sa next slide, anong sabi ni Ellen White sa warning po niya na magaganap sa Seventh-day Adventist Church? Sabi niya, taong 1903 po ito, sa kanyang selected message na sinulat, book 1, sa page 204, at makikita din natin ito sa letter 242. Sabi niya, a new organization would be established. Ibig sabihin, meron po pala bago daw na organisasyon na maitatatag or mai-establish. At ganun din, books of a new order would be written. At meron din daw po mga aklat, mga bagong aklat na isusulat. A system of intellectual philosophy would be introduced. At ipapasok din daw po ang intellectual philosophy, yung sistema po nito. Ibig sabihin talagang pang-academic, pang matalinong sistema po ito, pang filosofiya. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Sabi po dito, sabi ni Ellen White, merong panibagong kilusan na mangyayari po sa Seventh-day Adventist ayon sa ipinahayag ng ating messenger. Ang tanong, natupad ba ito? Itong sinasabi na magkakaroon ng new organization, lilitaw ang panibagong mga aklat at ang sistema ng intellectual philosophy at bagong kilusan sa na mga ng mga nagkaangking Remnant Church. Sa next slide po. Ito po ang nangyari. Kalagitnaan po ng 1920s, pagpatak po ng generation po na yan, nagkaroon po ng panibagong pag-produce ng mga sulat, iba-ibang aklat, iba-ibang mga kasulatan na ipinapasok sa Seventh-day Adventist or nakaka-influence po sa Seventh-day Adventist. At ito po ang nagresulta sa malawakang pagbabago sa kaisipan po ng mga nag-aangking Remnant Church. Na-influensyahan po ang nag-aangking mga Remnant Church na mga doctrine na nanggagaling po sa labas ng Seventh-day Adventist Church. Ito at nagresulta ng changes sa pagdating po noong kalagitnaan ng 1920s. At sabi pa ni Ellen White dito sa next slide po, sabi niya, dito pa rin noong 1903, sa aklat pa rin na selected message, sabi niya, the enemy of soul has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? Malinaw po ang sabi ni Ellen White. Meron pong panibagong kilusang reformasyon na magaganap saan daw po? Sa Seventh-day Adventist, sa mga Seventh-day Adventist. At ano ang mangyayari sa reformation na ginagawa nitong movement or kilusan? I-give up daw po nila. Anong ibig sabihin ng i-give up? Isusuko. Ang alin daw po? Yung doctrines na pinapanghawakan ng mga pioneers po natin o yung founding pillars of our faith. Sabi ni Ellen White, yung pinanghahawakan nilang mga haligi ng pananampalataya na pinanghawakan nila doon po sa lumipas na kasaysayan. At dahil ito sa magaganap na proseso ng pag-reorganization. Pag sinabing reorganization, ibig sabihin yung Seventh-day Adventist, i-reorganize nila sa panibagong sistema. Magre-resulta ng pag-give up doon sa mga doctrines or doon sa pillars na pinanghawakan doon sa naunang bahagi ng kasaysayan ng paglitaw ng Remnant Church. Kaya malinaw po ang prophecy sa writing ni Ellen White na may magaganap sa Seventh-day Adventist na changes. Sabi pa dito sa next slide po, dyan pa rin po sa 1903 sa selected
Message Book 1, sabi, the principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Malinaw po, yung mensahe mismo daw po ng Panginoon, yung katotohanan, prinsipyo po ng katotohanan na ipinahayag po sa remnant church, tinukoy ni Ellen White, ang nalabing iglesia. Anong sabi daw po? I-discard. Pag sinabing discard, ibig sabihin ihiwalay or isi-separate yung pong aral ng mga pioneers natin na mismong principle of truth na ipinahayag po ng Panginoon sa nalabing iglesia. At anong sabi pa ni Ellen White? Our religion would be changed. Ang ating relihiyon ay magbabago. Magbabago po. Ayon talaga dito kay Ellen White. The fundamental principle that have sustained the work for the last 50 years, mula noong 1853 hanggang 1903, would be accounted as error. Sabi po ni Ellen White dito, malinaw po. Ang fundamental principle na pinanghawakan po ng Remnant Church, ng Seventh-day Adventist Church sa lumipas na 50 years from 1853 hanggang 1903, sabi ni Ellen White, ay ipapalagay po na error or mali or meron pong mali doon sa fundamental principle na pinanghawakan po nila. Kung ating titingnan po ayon dito sa writing ni Ellen White. Malinaw, merong apostasy na magaganap. Babaguhin nila ang fundamental principle, i-reject nila ito as error, isasantabi nila ito. Ibig sabihin, may lilitaw na panibagong sistema after nang sabihin ni Ellen White ito noong 1903. Sa next slide po, anong sabi ni Ellen White? Sa letters sa number 232 noong 1903 pa din. Sabi niya, we are God's commandment keeping people. Ito yung character doon sa Revelation 12:17. For the last 50 years, ito yung i-give up, yung fundamental principle sa lumipas na 50 years. Sabi dito, every phase of heresy had been brought to bear upon us to tear down the foundation principle of our faith. Pag sinabing to tear down, pupunitin po nila ang pundasyon ng prinsipyo po ng pananampalataya ng mga Adventist sa lumipas na 50 years. Malinaw, magbabago talagang Adventist. Nakita, ipinahayag na ng Diyos kay Ellen White ang mangyayari po sa nagaangking Remnant Church. After ng 50 years na mahigit, ay ire-reject ang lumipas na 50 years. Pupunitin nila ang doctrine o yung principle na pinanghawakan po ng mga pioneers po natin. Sa next slide po. Ayan. Kung titingnan natin dito sa chart, mapapansin po natin yung sinabi ni Ellen White. Sinabi niya yan 1903. Ipapalagay daw na error or mali at isasantabi at pupunitin itong fundamental principle dito po sa lumipas na 50 years. Sinabi ni Ellen White 1903, ibig sabihin from 1853 sa time po na nag-i-start ang Seventh-day Adventist after ng The Great Disappointment hanggang sabihin ni Ellen White yun noong 1903, yung history po na nakapaloob sa 50 years kung saan pure ang remnant church na nalabing iglesia diyan, yan po ay ipapalagay. Yan po ang history na bahagi ng Seventh-day Adventist na isasantabi, pupunitin at ipapalagay po na error or mali ang pinanghahawakan na katotohanan ng mga prinsipyo ng mga Adventist sa time po na yan. Yan po ang mangyayari. Anong meron dito sa lumipas na 50 years? Sa lumipas na 50 years, 1860, tinawag tayong Seventh-day Adventist Church. 1863, na-organize under ng General Conference of Seventh-day Adventist Church. At nung ma-organize ng Adventist sa Amerika, 1872, inilabas ni na James White, isinulat ni James White at ni Uriah Smith yung 1872 fundamental principle na hindi po Trinitarian. Wala pong konsepto ng Trinity. Pagpatak ng 1833, ipinablish ang fundamental principle sa yearbook noong 1833 at sa yearbook noong 1889. Same pa rin yung fundamental principle. At 1903, sinabi na ni Ellen White yung warning
na magkakaroon po ng changes. May new organization na lilitaw after nitong 50 years ng Seventh-day Adventist Church na remnant na naglalakbay po. At dahil po sa panibagong kilusan na magaganap. Ang tanong, ano itong binago na after ng 50 years na ito at alin yung aatakihin dito na ipapalagay na error? Sabi ni Ellen White, yung foundation na pillar or yung foundation o yung fundamental principle na pillar ng mga pioneers po natin. Sa next slide po, ito po yung 1872 fundamental principle na non-Trinitarian na isinulat ni James White, yung kabuuan po nito. At ito po ay hindi 28. Kung makikita nyo ngayon sa Seventh-day Adventist sa corporation, meron silang 28 fundamental belief. Yung pinakabago nun ay yung nung 2015, yung pinakabagong revision po nila na may doctrine ng Trinity. Pero yung mga pioneer natin noong 1872, meron silang 25 na fundamental principle. Kalauna naging 27 to kasi dinagdagan pa po nila ng another na principle ayon sa Biblia. Kaya naging 27 yan after ng 1872. At ito po yung foundational na principle na ipapalagay daw po na error. Sabi po sa prophecy ni Ellen White na sinabi niya noong 1903. At ito yung pinapanghawakan po nila na wala pong concept ng Trinity, walang aral po ng Trinitarian. At ito po ang babaguhin po nila. Tingnan natin yung 1872 fundamental principle kung meron ba ditong Trinity. Sa next slide po. Sa 1872 fundamental principle number 1 po, ito po yung mababasa natin. That there is one God, a personal, spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by His representative, the Holy Spirit. Malinaw po sa fundamental principle number 1, doon po sa 50 years ng pure na walang dungis po na remnant church. Ang pinanghahawakan po nila, merong nag-iisang Diyos na tunay. At meron po, ito po yung creator ng lahat ng bagay, omnipotent, omniscient, eternal, infinite of wisdom, holiness, justice, goodness, truth, mercy, and unchangeable. Sabi po dito sa sinulat ni James White. At meron pong Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay hindi po another na tinatawag na God, the Holy Spirit, kundi ito po ay representative. Ito po yung omnipresent ng God na tinutukoy dito. Wala pong doctrine ng Trinity. Meron lang isang God, ang God the Father, na tinutukoy dito sa fundamental principle number 1. Sa next slide po, sa fundamental principle number 2. Tingnan natin kung ano ang pananaw nila pagdating kay Kristo. Sabi dito that there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by whom God created all things. Malinaw po, si Jesus Christ ay totoong Son of the Eternal Father or begotten na Son of God. At ito ang kinikilalang one Lord Jesus Christ ayon sa Biblia at ayon dito sa fundamental principle. Wala pong tinatawag na God the Son. Walang Trinity dito. Walang God the Son, walang God the Holy Spirit. Kundi ang binanggit doon dito sa fundamental principle ay meron lang one God, merong one Lord na si Jesus Christ at merong Holy Spirit na representative o yung omnipresent ng Diyos kung ating titingnan sa fundamental principle ng mga pioneers po natin. Sa next slide, sa fundamental principle number 16, ito yung Holy Spirit na magmamanifest sa church para po i-manifest yung gift of prophecy, yung spiritual gift sa church po ayon dyan sa fundamental principle. At ito yung Spirit of God. Hindi po tinatawag nilang God the Holy Spirit, kundi Spirit of God. Kagaya ng mababasa natin sa Biblia na ang tawag sa Spirit ay Spirit of God or Holy Spirit at hindi po tinawag na God the Holy Spirit na Trinitarian. Hindi po ganon ang nakalagay sa fundamental principle number 16. Yan po ang original na fundamental principle ng mga Adventist dun sa 50 years na kasaysayan po bago po ipalagay na error at punitin at isang tabi po
ang fundamental principle po na ito. Ito po ang wawasakin ng panibagong sistema na lilitaw after po sabihin ni Ellen White ang magaganap sa Adventist. Sa next slide po, nagkaroon ba ng pagbabago? Sabi po, from 1900 hanggang 1950s, nagkaroon po ng biglang malawakang pagbabago po sa Seventh-day Adventist Church. Sa doctrine po, pumasok po ang doctrine ng Trinity at binago po nila ang pananaw pagdating sa deity po ni Jesus Christ. Ayon mismo sa mga historian ng Seventh-day Adventist. Sabi dito sa sulat ni Merlin Bart sa Journal of Adventist Theological Society, sa kanya pong sinulat na History of Seventh-day Adventist Views on the Trinity. Malinaw po, from 1900 hanggang 1950s, doon nagkaroon ng malawakang shift o pagbabago, pagliko ng takbo sa kasaysayan ang Seventh-day Adventist Church. Dahil po sa Trinity at sa panibago nilang pag-unawa o pananaw nila pagdating kay Kristo po. Sa next slide po, sabi pa rin dito sa sulat pa rin po ni Bart, one of the remarkable aspect of the history of Seventh-day Adventist Church is the development of its position of Trinity in the deity of Christ. Ito po yung naging dahilan ng malawakang pagbabago po sa kasaysayan ng Adventist. Yung pag-develop po ng position ng Adventist sa doctrines po ng Trinity at sa pag-unawa nila sa deity ni Jesus Christ. At ito yung nangyari kung bakit i-account na error yung lumipas na 50 years dahil po sa panibagong kilusan na ito na nag-introduce ng doctrine ng Trinity po sa Seventh-day Adventist Church. Ito ang magiging result dahilan kung bakit po magbabago ang Seventh-day Adventist Church sa kasaysayan po. At ito ang magiging pinaka malaking apostasy na magaganap po sa Seventh-day Adventist Church. Sa next slide, sabi pa dito sa reference na ating binabasa, sabi, the most recent major theological shift for Seventh-day Adventists was the formal adoption of the doctrine of the Trinity. Malinaw po, ito yung pinaka-sign kung bakit nagkaroon ng theological shift, malawakang major na nagbago sa Seventh-day Adventist Church. Ito po yung pag-adopt ng doctrine ng Trinity ng Seventh-day Adventist Church. Ito ang pinakadahilan kung bakit nagbago ang Seventh-day Adventist Church. Ayon na mismo sa mga historian ng Adventist natin na nag-aral ng history po natin na nire-reveal nila sa kanilang mga study mismo sa under ng General Conference ng Corporation ng Seventh-day Adventist ngayon. Yan yung mga papers na position paper ng mga historian natin na sinasabi nila nagkaroon ng pagbabago ang Adventist dahil po sa pag-adapt ng doctrine ng Trinity. Sa next slide po, ang writer po na si Jerry Moon, isa pong Trinitarian ito si Jerry Moon, sa kanya pong aklat na The Trinity sa page 190, Adventist po ito, si Jerry Moon kasama ang ibang co-author niya na sina Reeve at Whedon, sabi niya that the most of the leading pioneers were non-Trinitarian in their theology has become accepted Adventist history. Malinaw po, kahit po ang mga Trinitarian na Adventist, hindi po nila kayang i-deny na ang mga pioneers po natin ay talagang non-Trinitarian. Hindi kagaya po nila na Trinitarian at ito po ay accepted na history. Hindi po nila ito pwedeng pabulaanan o gawing mali sapagkat totoong nagbago ang Seventh-day Adventist. At ang original, ang mga pioneers ay non-Trinitarian ayon na mismo sa kanila, sa mga Trinitarian na nag-aral ng history ng Adventist. Sabi pa po dyan sa next slide, kay Jerry Moon pa din sa chapter, sa loob pa rin ng kanyang aklat sa page 190, sabi niya, either the pioneers were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist Church has apostatized from biblical truth. Kaya ito ang iniwan na conclusion ni Jeremon na isa pong Trinitarian sa kanyang aklat. Sabi niya, either po, alinman, ang mali ay ang mga pioneers natin o ang tama ay ang kasalukuyang Seventh-day Adventist. O kaya, sabi niya,
Ang tama ay ang mga pioneers at ang mali na nag-apostasy ay ang modern o ang kasalukuyang Seventh-day Adventist. Malinaw po, inaamin ng mga Trinitarian sa kanilang pag-aaral sa history ng Adventist na dalawa lang ang movement ng Adventist. Kung sino ang tama sa kanila. Sabi dito sa open question ni Jeremon, maaring ang mali ang mga pioneers natin, sina James White, sina Ellen White, sina Joseph Bate, o kaya ang tama ay ang mga modern na Adventist. O kaya naman, sabi niya, ang tama ay ang mga pioneers natin na si James White, sina Ellen White, sina Joseph Bates at mga pioneer, o kaya ang mali naman ay sila mismo, ang modern o present day na Seventh-day Adventist Church under na merong doctrine ng Trinity. Kaya kung titingnan natin, kung sasabihin po nila na ang tama ay ang present na Seventh-day Adventist Church na humahawak sa doctrine ng Trinity, ibig sabihin, mali pala ang mga pioneers natin at sila pala ay mga sinungaling, magiging sinungaling ang pioneers natin. At kung ang pioneers natin ang mali, ibig sabihin saan galing itong mga Adventist na nagki-claim na remnant church kung mali pala ang pinag-ugatan ng remnant church sa pasimula pa lang ito. O kaya kung tama ang mga Adventist, ang pioneers, ibig sabihin malinaw, nag-apostasy ang present day na nakikita natin ngayong Seventh-day Adventist Church na humahawak sa doctrine ng Trinity. Yan lang po ang choice, dalawa lang. It's either mali yung pioneers natin or tama itong present or mali ang present at tama ang mga pioneers po natin ayon sa kanilang pag-aaral mismo sa kasaysayan po ng Adventist. Sa next slide po. Ayan, pinakita lang dito po sa slide na ito yung position ng mga pioneers po natin. Ang mga pioneers po natin ay non-Trinitarian na minsan nililabel na Arian or semi-Arian pero hindi yan totoo. Kundi ang actual talaga ay non-Trinitarian kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yun yung pinangahawakan nilang fundamental principle. Sa next slide po. Ayan. Kung ating titingnan dito, sabi, ang mga pioneers daw natin ay mga Arian or semi-Arian na naniniwala kay Kristo na si Kristo po ay first begotten or firstborn of overall creation, sabi nga sa Biblia, at only begotten son. Pero in a literal sense, pero ang mga modern Trinitarian, hindi sila naniniwala sa literal na pagiging begotten ni Jesus Christ o pagiging bugtong na anak ni Jesus Christ or literal siyang naging bugtong na anak sa eternity. Yun ang ni-reject ng Adventist. Pero ang mga pioneers po natin na Adventist ay malinaw, non-Trinitarian at naniniwala sila na si Kristo ay begotten son in a literal sense po. Malinaw po yan. Yan ang position ng mga pioneers po natin at hindi po kagaya ng Trinitarian sa kasalukuyan. Sa next slide po. Ayan, say pa rin yung sinasabi nila Arians or semi-Arian ng mga pioneers po natin. Pero malinaw ang stand nila na naniniwala sila na si Kristo ay begotten, literal na begotten Son of God. Gaya dito kay Uriah Smith na isang pioneers po natin. Sa next slide, ito po. The Christian Church almost unanimously rejected the Trinitarian doctrine as unscriptural. Malinaw po. Nire-reject ng mga pioneers natin ang doctrine ng Trinity dahil hindi nga daw yun matatagpuan sa Biblia. Gaya nga ng sinabi ng pioneers na si Haim, sabi niya, there is one living and true God, the Father Almighty. Ito yung nakalagay mismo din sa fundamental principle ng 1872, 1888 at 1889 na nakalagay na ang nag-iisang Diyos na tunay ay ang Ama o yung Father na sinasabi ng Biblia at sinasabi ng mga pioneers po natin. At itong sinasabi rin ni Himes sa mga early Adventist po o sa panahon po nila. Sa next slide po. Malinaw po dito, ang mga pioneers natin na si Joseph Bates, sina James White, at saka po si Himes, pare-pares po nilang nire-reject ang doctrine ng Trinity. At ganoon din ang mga pioneers natin na sina Lockborough, sina Cottrell, sina Andrews, si Canright na kalaunan umalis sa Adventist, si Wagoner, si Spicer, lahat po sila ay nire-reject nila noon ang doctrine ng Trinity. Malinaw, hindi po Trinitarian ang mga
pioneers po natin sa Adventist. Hindi katulad ng kasalukuyang Adventist po natin. Sa next slide, sabi po ni Ellen White, kay Ellen White naman po, makikita po natin sa lahat po ng kanyang mga writings. Si Ellen White galing dati ng Methodist Church bago naging Seventh-day Adventist Church. At malinaw, hindi siya naging Trinitarian dahil kailanman hindi po ni Ellen White ginamit ang term na Trinity sa halos 25 million na salita na ginamit niya sa lahat ng mga sinulat po ni Ellen White. Wala tayong matatagpuan na ginamit ni Ellen White ang term na Trinity kahit umiiral ang term na yan sa panahon niya. Hindi niya po yan ginamit. Malinaw po, kahit si Ellen White ay hindi po Trinitarian nung time po na nabubuhay po siya. Sa next slide, kahit po dito sa writing niya, yung salitang Trinity hindi niya in-apply sa salitang may kinalaman sa God, may kinalaman kay Kristo, or may kinalaman sa Holy Spirit. Iba po ang pinaggamitan niya ng term na Trinity. At ito po yung lust of flesh, lust of the eyes, and pride of life. Diyan niya po in-apply yung term na Trinity, pero hindi po patungkol sa Diyos, kay Kristo, or sa Holy Spirit. Hindi po niya ginamit ang term na Trinity. At anong sabi ni Ellen White sa early writings, sa next slide po, sa page 77 sa paragraph 1, sabi niya malinaw po na meron lang two personality sa Godhead. At ito po ang God the Father at ang kanyang bigatin sa na-express image ng Father's person po o ng Ama. Malinaw po yan ayon sa writing ni Ellen White. Merong nag-iisang Diyos na tunay, ang Ama, at merong bugtong na anak, si Jesus Christ, na express image po ng persona ng Ama. Ayon dyan sa sinulat ni Ellen White. Sa next slide, ayan po, hanggang from 1850s, 1869 hanggang 1872 po, malinaw ang posisyon ni Ellen White. Kailanman hindi niya po pinapanigan or binibigyan ng recommendation ang doctrine ng Trinity na ito po ay biblical truth or na ayon sa Biblia. Hindi niya po kailanman binigyan ng position yung ganong doctrine, kundi ang lagi niyang hina-highlight, meron lamang pong one God, the Father, at meron pong begotten Son of God na si Kristo or si Jesus Christ. Ayon po sa mga panahon na bubuhay po si Ellen White base sa kanyang mga sinulat at mga testimony po. Sa next slide, kung atin pong titingnan, paano nagbago yung Adventist? Bakit ba nagkaroon ng changes at i-reject nila yung fundamental principle doon sa 50 years na history ng Adventist? Paano yun nakapasok ang Trinity sa Adventist po natin? Next slide po natin. Ayan po, ang kauna-unahan po na gumamit ng Trinity sa kasulatan po ng mga Adventist ay ito po ay si Samuel Spear. Si Samuel Spear po ay hindi po member ng Seventh-day Adventist, kundi ito po ay ginamit lang sa quote na naipublish sa publikasyon ng mga Adventist. Pero ito po si Samuel Spear ay hindi po Adventist, kundi non-Adventist, at doon lumitaw ang salitang Trinity sa quotation na kinote mula po kay Samuel Spear na naipublish sa kasulatan na ginagamit sa mga Adventist. Pero hindi inadapt ng Adventist yung gayong doctrine po. Sa next slide po, kung ating titingnan, ito po yung dalawang issue sa nasinulat ni Spear kung saan makikita yung quotation ng merong konteksto ng Trinity, pero hindi po yun inadapt ng mga Adventist po natin. Kundi kinote lang nila kung ano yung doctrine ng Trinity na sinasabi doon sa mga non-Adventist. Kumbaga, kinote lang at naipublish dito sa Sign of the Times ng December 7 at ng December 14 ng taong 1891. Pero hindi ito inadapt ng Adventist, kundi kinote lang nila kung ano yung doctrine ng Trinity na sinasabi ng mga hindi po Adventista. Kumbaga, inilagay lang sa publication pero hindi po inadapt bilang doctrine. Kung babasahin natin ang buong context, yan po sa publication na yan. Sa next slide, noong taong 1893, si George I.D. Butler po, ito siya yung isa sa nag-question pagdating sa doctrine na merong nag-iisang Diyos, yung Ama, at merong bugtong na anak na si Jesus Christ. Dito na po nag-start
yung mga controversy pagdating po sa konsepto ng na kay Kristo at pagdating sa patungkol sa Diyos Ama. Isa po si George Butler sa nagbigay ng mga question patungkol po sa Godhead na bagaman hindi po Trinitarian ito si Butler kundi gusto niyang mabigyan ng kalinawan dun sa pinanghahawakan ng mga Adventist nung time na yun na maunawaan nila ano ba yung ah, talagang Ama at ano yung si Jesus Christ nang mas malinawan yung iba sa aral po na yan, nung time po na yan. Kaya question niya yan nung time po na yan, nung 1893. Sa next slide, po, malinaw po, si Butler po ay hindi rin Trinitarian. Kahit question niya yung tungkol sa Godhead. Kasi naniniwala pa rin po si Butler na meron ngang only begotten son o first begotten son na totoo po na bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Christ, in a literal sense talaga, na begotten. Sabi niya po dito sa context. Yun yung tinuturo ni Butler patungkol kay Kristo, na totoong ayon sa Biblia at pinanghahawakan din ng mga pioneers natin tungkol sa pagiging bugtong na anak ni Jesus Christ na totoo na siya ay begotten son at hindi po metaphorical or role play lang yung sonship ni Jesus Christ noong incarnation po niya sa lupa. Wala pong ganun, kundi talagang literal na si Kristo ay begotten son doon pa man daw po sa eternity or before ang creation po or pre-existent. Sa pre-existent ni Jesus Christ, siya na po ay Son of God. Dito sa next slide, dito natin ipapakita yung changes na naganap sa Seventh-day Adventist. From 1844 hanggang 1903, nung sinabi po ni Ellen White na magbabago ang Seventh-day Adventist Church, ipapalagay na error yung lumipas na 50 years yung pinanghawakan nilang fundamental principle. From 1872 po, makikita niyo po dyan, yung fundamental principle hanggang 1903, yun po yung original na pinanghahawakan ng mga Adventist. Pero pagsapit ng 1892, pumapasok yung influensya ng mga hindi po Adventist, yung mga sulat nila patungkol sa Trinitarian, unti-unting gumagapang sa loob ng Adventist. Naiimpluwensyahan yung mga Adventist na non-Trinitarian. At pagpatak ng 1903 hanggang 1907 hanggang 1910, ito na po yung sabi ni Ellen White na apostasy, maliit na apostasy. Ito yung sa panahon po ni John Harvey Kellogg na pinopromote niya yung kanyang aklat na The Living Temple na may konsepto ng pantheism at merong bahid ng konsepto ng Trinity or Trinitarian doctrine about sa Holy Spirit. Kaya po, sinabi ni Ellen White, ito yung crisis about kay Kellogg sa kanyang aklat na The Living Temple. Hanggang pagdating ng 1930-1915, namatay po si Ellen White, 1915, at after mamatay po ni Ellen White, ano po ang nangyari sa Seventh-day Adventist Church? Sa next slide po, ano po ang nangyari after mamatay po ni Ellen White noong 1915. Kung titingnan po natin, yung kulay blue na linya po sa timeline ng history ng Adventist, non-Trinitarian po ang mga Adventist sa time na yan. At sa time na yan, taon-taon po pinapublish yung fundamental principle natin. Pero nung mamatay po si Ellen White taong 1915, yung nakikita niyo pong kulay green diyan, bigla pong nawala noong 1915 sa yearbook ang fundamental principle. Hindi po pinablish. Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit hindi nila ipinablish? Kung dun sa mga naunang taon ay taon-taon po nilang ipinapublish yung fundamental principle. After po na mawala sa yearbook ang fundamental principle, pagpatak po ng taong 1931, nag-publish uli ng fundamental principle sa yearbook po. Pero 1931, hindi na po kagaya noong fundamental principle mula noong 1872. Kundi noong 1931, positive, direkta na po, bago na po ang fundamental principle. Ang nakalagay na po, pumasok na po yung term na Trinity at dinefine nila ng panibago yung God, si Jesus Christ at yung Holy Spirit at in-insert nila yung doctrine ng Trinity 1931 hanggang 1942, 1955 mas na-develop pa ang Trinity at
1981, doon na po talagang hayagan na ang doctrine po ng Trinity ay accepted na ng majority ng Seventh-day Adventist Church nung time po na yaan. At nung time na yaan, ang Adventist po ay nag-reorganize na sila. Since noong 1904 po, yung kulay dilaw dyan, hindi na po sila General Conference of Seventh-day Adventist, kundi General Conference Corporation of Seventh-day Adventist na po sila na na-reorganize noong 1904. Nag-apostasy po sila unti-unti. Kaya nung mamatay si Ellen White, bigla pong nagbago ang yearbook na ginagamit ng mga Adventist taon-taon. Wala na po yung sa lumipas na 50 years natupad ang sinabi ni Ellen White. Isasantabi ang fundamental principle sa lumipas na 50 years at exactly naganap after niya sabihin noong 1903, 1904 nagkaroon ng reorganization ang General Conference patungong corporation hanggang sa ipasok nila 1931 ang Trinity after mamatay ni Ellen White noong 1915 at sa yearbook missing or nawala na ang original na 1872 fundamental principle. Kaya dyan sa next slide, anong sabi ni Ellen White noong 1907, nung buhay pa po si Ellen White, sabi niya, buhay po niya si Ellen White, nag-start na po na reorganize na ang General Conference na ginapong corporation. Sabi ni Ellen White taong 1907, the time of this apostasy is here. Malinaw po, sabi ni Ellen White, taong 1907, direkta niyang sinabi, ang apostasy po ay narito na sa panahong ito. Kailan niya sinabi? 1907, kasi nga po 1904, nag-reorganize na sila patungong corporation, ang General Conference na bago. Nag-reorganization sila. Kaya 1907, sinabi ni Ellen White, ang apostasy ay naroon na sa panahon nila ng time na yan. At anong sabi ni Ellen White? Sabi, every conceivable effort will be made to throw doubt upon the position we have occupied for over half a century. Sa lumipas daw po na 50 years, ay ito-throw ang pagdududa ng mga susunod na Adventist, pagdududahan nila ang lumipas na kalahating century or 50 years na history ng Seventh-day Adventist na mga pioneers natin. At yan nga ang nangyari, ay tuluyan pong ni-reject ang fundamental principle ng Adventist after mamatay po ni Ellen White. Bigla pong naglaho na parang bula sa yearbook ang original na fundamental principle at napalitan noong 1931 ng panibagong doctrine ng Trinity, ang fundamental principle po natin. At doon na nag-start magduda ang karamihan ng Adventist sa posisyon na pinanghawakan ng mga pioneers natin at nagbago dahil po sa reorganization at panibagong kilusan ng mga Adventist na nag-a-apostasy. Kasi sinabi ni Ellen White, nag-start nung time na yan mismo. 1907, sinabi ni Ellen White, 1904 pa, nag-start, gumapang ang reorganization po. Kaya sabi dito sa next slide, sabi po ni George R. Knight, theologian po ito, ano po ito ng Andrew University ng paaralan ng Seventh-day Adventist po natin na pinakatanyag na ano ng Adventist natin. Sabi nitong historian, the most of the founders of Seventh-day Adventists would not be able to join the church today if they had to subscribe to the denomination's fundamental belief, more specifically of most would not be able to agree to belief number 2, which deals with the doctrine of the Trinity. Sabi po ng historian ni si George Knight ng Adventist sa Andrew University, kung buhay pa daw po ang mga pioneers natin sa kasalukuyang panahon natin ngayon, kailanman hindi daw sasama itong mga pioneers natin sa system ng Seventh-day Adventist sa kasalukuyan ngayon na nag-adapt ng doctrine ng Trinity. Kasi malinaw, ang mga pioneers natin ay non-Trinitarian. Kaya kung nabubuhay man sila ngayon sa logic ni George Knight, sigurado hindi sasama ang mga pioneers natin sa corporate na Adventist na humahawak sa doctrine ng Trinity. Kaya malinaw, itong mga Adventist na may naghahawak sa doctrine ng Trinity, ito ang nag-apostasy na nakita natin sa flow ng history ng Adventist na ito yung changes na naganap after
nung nabubuhay pa mismo si Ellen White hanggang after mamatay niya, hayagan po, lumabas ang apostasy po sa Adventist. Kaya kung titingnan natin dito sa next slide, karamihan po ng mga pioneers natin hanggang 1890s po ay non-Trinitarian. Pero pagdating po after ng 1980s hanggang 1900 sa ika-20th century, dahil po sa impluwensya ni Kellogg, John Harvey Kellogg at sa iba pang mga writer at sa mga critic katulad ni Cartwright sa Adventist, nagresulta ito sa malawakang shift o pagbabago po sa posisyon ng Adventist sa kanilang fundamental principle. At nakita natin, nagbago nga noong 1931, nag-iba ang fundamental principle ng Adventist po. Makikita natin dito sa next slide kung paano nagbago. Yung nandito sa kabila na panig, kung ating titingnan po dito sa slide, ito yung original. 1889 hanggang 1914 nung nabubuhay si Ellen White, ito yung fundamental principles natin. Ito namang nasa kabila, 1931, mababasa natin sa fundamental principle number 2, anong nakalagay na po? Ang nakalagay na po dito ay that the Godhead or Trinity, malinaw po, inadapt na nila ang Trinity noong 1931 at ito na ang ipinalit sa original na fundamental principle simula noong 1872. Kaya makikita natin yung pinagkaiba ng dalawa na fundamental principle. Ang tanong, sino ang nangibabaw hanggang sa kasalukuyan ngayon? Ito po ang naging primary, yung 1931 na nag-apostasy at ngayon malawakan na po ang apostasy ng Seventh-day Adventist. Kaya yung mga nalabing iglesia, ito yung original na nandun sa 50 years ng Adventist na nagpapatuloy hanggang ngayon. Doon natin makikita kung sino talagang totoong remnant church sa kasaysayan. Kaya nga sabi ni Ellen White, sabi dito sa next slide, sa manuscript 1, noong February 24, 1915, nung nabubuhay pa po siya, sabi niya, bago siya mamatay nung taon din na yan, sabi niya, the devil has device after device. Gumagawa po si Satanas ng mga devices after device. At sabi pa dito, anong gagawin daw? Magre-resulta ito ng malawakang pagbabago. Kaya anong sabi ni Ellen White? I warned them fully before my death. Nagbabala na po si Ellen White na bago siya mamatay, magkakaroon ng malawakang pagbabago sa Seventh-day Adventist Church. At exactly, nakita natin yan sa history. After ng 1915, mismong taon po ng 1915, nawala ang fundamental principle mula noong 1872. Hindi po ipinablish sa yearbook nung taong 1915 after mamatay ni Ellen White. Hanggang sa noong 1931, after mawala, biglang sumulpot ang panibagong fundamental principle noong 1931 na ang aral na po na nakalagay sa number 2 ay Trinity. Positive, nakapasok na mismo ang doctrine ng Trinity. At yun na mismo ang doctrine na pinangahawakan ng General Conference Corporation of Seventh-day Adventist Church. At kung sino man ang hindi susunod dun sa doctrine, ay ipapalagay na hindi member ng church kasi hindi sinusunod yung fundamental principle. Kaya makikita natin, after mamatay ni Ellen White, naganap ang malawakang pagbabago. Gaya ng binabala po niya, natupad sa history po natin. Kaya sa next slide, sabi pa niya, the truth is the same as it ever has been and not a pin or a pillar can be moved. Malinaw po, wala pong mawawala doon sa lumipas na 50 years kung ano yung katotohanan na pinanghawakan nila. Wala daw pong maalis na kahit anong haligi na gagalawin po doon sa fundamental principle or pillar of our faith na pinanghawakan ng mga pioneers. Kasi nga pag binago yon, apostasy. At yun yung binabala ni Ellen White na babaguhin at magbabago after po niya mamatay. At nangyari nga, after po, mamatay po niya, nagbago ang doctrine ng bagong na-organize na Seventh-day Adventist na corporate na po ang sistema simula noong 1904 na naging po siyang corporation. At sa next slide, tingnan natin paano naging corporation ang Adventist noong 1904. Sa next slide po, sabi nga ni Ellen White, kung ating titingnan, magkakaroon ng reorganization. Ang tanong, kailan ito natupad? Sinabi yan ni Ellen White, 1903. Kailan naganap ang pagre-reorganization ng Seventh-day Adventist Church ng General Conference? Sabi po dito ni Ellen White,
nung nabubuhay pa po siya, sa next slide po, sabi, "It has been some years since I have considered the General Conference as the voice of God." Malinaw. May punto si Ellen White dito na sinasabi niya na kung noon ang General Conference ay boses pa siya or tinig pa siya ng Diyos, pero dumating po ang araw na hindi na kino-consider ni Ellen White the voice of God pa ang General Conference. Bakit kaya? Kasi nga magre-reorganize ito sa panibagong sistema po na hindi katulad nung sa lumipas na 50 years. Anong sabi pa ni Ellen White sa next slide? Dito rin sa sulat niya sa manuscript releases sa number 17 sa page 216. Sabi niya dito sa panghuli, "As we once believed that the General Conference to be that is past." Ibig sabihin, yung lumipas po na Seventh-day Adventist under ng original na General Conference na hindi po corporation, ay ito po ay napalitan ng panibagong conference na humahawak na sistema na hindi po kagaya dun sa lumipas na General Conference po. At kailan nangyari ang pag-reorganize? After sabihin nyo ni Ellen White noong 1903, sa next slide po, tingnan natin yung record sa history ng Adventist. Taong 1904, 1 year lang po after sabihin ni Ellen White ang babala ng pag-reorganization. Isang taon ang lumipas, 1904, ang dating General Conference po ng Seventh-day Adventist ay nag-reorganize po sila ng new organization at binago po nila ang tawag. Hindi na po General Conference of Seventh-day Adventist, kundi 1904 ang inorganize nila ay General Conference Corporation of Seventh-day Adventist. Malinaw po, 1904, 1 year after ng babala ni Ellen White sa General Conference, ito po ang nangyari. 1904, nagkaroon ng reorganization na corporation na po na tinatawag. At 1905, sa yearbook po, na i-publish po ang pagiging new organized na po ng General Conference na tinatawag na corporation na po. 1905, ito po yung yearbook. Sa next slide po. Malinaw po dyan sa yearbook ng 2005 na hindi na po General Conference of Seventh-day Adventist ang nandyan, kundi General Conference Corporation of Seventh-day Adventist na po ang new organized na sistema na hawak sa mga local churches po ng Seventh-day Adventist Church. At ito yung sinabi ni Ellen White na sinabi niya hindi na boses ng Panginoon ang General Conference after ng lumipas na ire-reject nilang 50 years na history ng Adventist. At sa next slide, ito po yung timeline. Kung titingnan natin, ayan po. From 1863, ito yung original. Dito tayo nakatatag o nakakabit sa General Conference of Seventh-day Adventist Church, yung mga local churches diyan. Simula noong 1863, ito yung pure na remnant. At nagbabala sa Ellen White 1903. 1904, nag-apostasy ang General Conference at nagipong corporation. Ito yung reorganization. Kaya magkaiba po ang General Conference doon sa pure na remnant kumpara doon sa 1904 na corporation na General Conference. Itong nakadilaw ang nag-apostasy. Yung kulay blue, ito yung original na 50 years hanggang noong 1903 na ire-reject daw po nitong kulay dilaw na panibagong sistema. Ire-reject nila itong nakakulay blue na 50 years na history ng Adventism kung saan nandun ang original na pillar of our faith. Nagbago po. Sa next slide, hindi lang po doctrine ang binago nila nitong nag-apostasy, nag-apostasy, kundi pati po yung identity ng remnant church binago po pagsapit ng ika-20th century. Kasi nga nung pagsapit ng 20th century, nagkakaroon po ng kilusan ang lipunan ng naglilitawan yung iba-ibang corporation, naglilitawan yung iba-ibang organization na kung saan gumagamit na ng mga abstract logo na tinatawag. Kaya pati po ang bagong na reorganize sa Seventh-day Adventist simula noong 1904, nag-adapt na rin sila ng identity na kagaya ng iba-ibang organization sa iba-ibang panig ng mundo at gumamit sila ng logo na abstract at merong
cross symbol po. Ang tanong, yan ba yung original na banner or identity ng mga pioneers po natin? Tingnan natin sa next slide kung ano yung original na logo na ginagamit ng Adventist. Kung mapapansin niyo po dito sa Advent o Review and Sabbath Herald, noong November 30, 1975, hindi pa po dyan nababago ang logo. Kasi nga, 1997 pababaguhin ang logo ng Seventh-day Adventist. Diyan po sa 1975, mapapansin po natin ay may logo po dyan sa pinakababa. Yung ginagamit na logo ng Review and Herald, ang ginagamit po na logo, medyo maliit, palaki. Diyan po sa next slide, malaki po yan. Papansin po natin yung logo na ginagamit po ng Review and Herald Publishing po. Yan po ang ginagamit na logo. Ano po yung logo nila na ginagamit? Mundo na merong bit at meron pong angel na lumilipad po. Medyo malabo lang yung drawing pero makikita niyo po dyan sa slide, sa next slide po. Yung player Kita naman po. Niya. Yan po. Ayan po. Malinaw po. Yan ang original na documented na logo ng Review na ginagamit noon ng publishing natin. Kasi Brother Bernard, meron po kasing nagpapaliwanag isang pastor din sa General Conference. Opo. Na wala daw original na logo o signboard ang Adventist. So mali po 'yon. Kasi meron talagang original na logo. Opo, meron pong documented na tayo. Ayan, katulad niya nasa slide, documented po, aklat po 'yan ng Review and Herald nung taon po na 'yan. Malinaw po 'yan ang ginagamit nilang sign. Pero yung sinasabi nilang walang logo na ginagamit sa church. Kasi nung time na 'yon, nung 19th century, hindi pa uso yung paggamit ng mga signboard na i-display sa mga church. Kaya hindi sila naglalagay sa publishing lang. At anong ginagamit sa publishing? Ayan po. Yan ang ginagamit sa publishing. Yun kasi po yung Opo. Pinapaliwanag niya na wala daw ikang logo na three angels ang Adventist noon. So, tunay nga naman na ito, napakalinaw naman. Opo, na meron talagang logo na three angels. Meron po. Ganyan ang itsura po. Opo. Makikita nyo, wala diyang cross. Wala diyang aklat na nakabukas. Wala ding apoy na umiikot sa mundo. Kundi, simple lang po yan. Hindi yan abstract. Kung tatanungin nyo yung mga graphic artist, katulad natin na nakakaunawa ng symbolism ng pagdating sa graphic design, mapapansin nyo po, hindi yan abstract. Direct yan, mauunawaan nila na may tatlong anghel at may mundo na ibig sabihin, may message na ipapaabot sa buong mundo. Ganyan yan, madaling intindihin. Pero yung modern logo ngayon ng Adventist, abstract po, pang corporate, pang business, at hindi po pang yung design, yung graphic design ng logo nila ngayon. Kaya mapapansin natin, ito yung ginamit sa publishing ng Review, ng Advent Review and Sabbath Herald noon. Pero totoo din naman, walang ginagamit na sign logo sa mga church noong 19th century kasi hindi pa uso yung paggamit ng mga ganong banner na i-display sa church. Kundi pero sa mayroon na sila. Meron na silang aklat, sa publishing po. Yan po yung makikita natin. At documented po, recorded. Katulad yung nasa slide natin. Yan ang original na ginagamit na sign or logo natin. At walang cross. Sa next slide po, anong sabi dyan ni Ellen White about sa logo, banner or sign? Yan po ang distinctive banner po natin na dadalhin hanggang mag-close of provision ay yung message po ng pinangahawakan natin bilang remnant church na tumutupad sa kautusan ng Diyos at may patutuo ni Jesus na sinisimboluhan ng tatlong angel sa Revelation 14. Kaya yun ang ginamit nila sa publishing na logo. Katulad dun sa Advent Review and Sabbath Herald. Malinaw po yan. At sa next slide, tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa po. Ayan. Ito yung sa early Adventist na ginamit sa publishing na logo. Pero yung nung 1997, kung titingnan natin yung history ng pag-adapt nila ng logo noong 1997, ang gumawa po ng logo nito, si Brian Gray.
At si Yes. Brian Gray, hindi po Adventist. Ano po si Oo nga. Brian Gray? Si Brian Gray po ay isa lang graphic design. At kung babasahin niyo ang background ni Brian Gray, siya din, dahil graphic designer ito, artist ito, Um, i-adapt niya yung ika-20th century na symbolism na ginagamit sa generation niya na popular. At ito yung inadapt niya, yung cross at yung mhm. three wavy lines na naging abstract po. Hindi na po katulad ng original na logo na hindi po abstract, pero noong 1997, Opo. abstract na po ang Siguro, symbolism. Brother Bernard, Opo. siguro, ang gumawa nga ng design na yan, hindi, kumbaga non-Adventist. Non-Adventist po. Opo, Si siguro, Brian Gray. si Brian Gray. Ibig sabihin, meron po siguro nag-instruct sa kanya na ito yung Opo. design na Ang nag-instruct dapat. po ay yung Yes, Adventist, mga Adventist sa corporation yes. na Opo, nagbigay lang sila ng ideya kay Brian Gray. opo. At ang bahala Mm. ng mag-isip ng ganyang design, hindi ang Adventist. Si Brian Kundi, Gray po, na hindi nako, Adventist. So yun yung malaking problema nila. Kasi problema talaga. kung ano ang nasa isip ni Brian Gray bilang designer, ay walang magagawang Opo, Adventist kasi yun ang gagawin niyang design. nako Kung po. ano man yung result. At yan ang result na napagdesisyonan, pinagbotohan na yan na po yung design ni Brian Gray na gagamitin ng corporation ng Seventh-day Adventist since 1996 hanggang 1997 official na po yan. At kailanman pinalitan na po yung Advent Review and Herald na wala po, naglaho ang three angels na logo sa publication. Yan na po ang pinalit since 1997. At ang gumawa, non-Adventist at influence ng ika-20th century na movement ng sining pagdating sa abstract movement ng 20th century. Kaya ganyan ang Parang, design ni Brian parang Gray si po. Brian Gray, Brother Bernard, parang kayo din Opo, po yun, no? opo, Magaling din sa artist. mga drawing, ano? Opo, ganito So, po yan. yun, Kung papansin ninyo po, opo. sa mga graphic designer, ang nasa isip nila bilang artist, ganito po yan, kung papansin ninyo. Yung ganyang logo ng Adventist, abstract po yan. Ibig sabihin, ang mga symbolism na inadapt dyan ay kung ano yung kilusang movement ng sining sa generation na nakaka-influence sa artist. Katulad kay Brian Gray, ang ginamit niya yung cross at three wavy lines kasi iyan yung popular sa time niya, Opo. ng 20th century, ng 1990s, ng time po na yan. Kaya yan ang inadapt niya para i-interpret yung salvation, yung cross, tapos i-interpret ang three angel, gawing abstract na apoy Yes. na umiikot sa invisible na mundo. Tapos yung Biblia, yung symbolic na green na aklat, yan po ay resulta ng imagination ng artist at hindi ng Biblia at ng doctrine ng early Adventist po. At sa actual na position ng uh, doctrine ng Adventist, kundi creative imagination lang yan ng artist para Yes. i-represent yung binigay sa kanyang ideya. Pero hindi yan yung talagang nire-represent. Kasi interpretation lang yan ng artist. Yun po ang malinaw dyan. Pero sa mga Opo. pioneers natin, malinaw. Ang ginamit nila hindi abstract na logo, kundi direct po. Tatlong anghel, bilog na mundo. Ganun lang po Opo. kasimple. Literal, kahit bata, mauunawaan po yan. Pag pinakita niyo Yes. yung logo na yan, may tatlong anghel. Pero ito, pakita mo sa bata, may makikita kaya silang angel dyan. Maunawaan kaya nila yung abstract na logo ng Seventh-day Adventist noong 1997. Abstract na po kasi, hindi na po direct na literal yung Siguro yung meaning. siguro yung bata na edad 12 years Opo. old, Brother Bernard, makikita nila yan. Opo. Katitingnan natin, abstract na yan, nakadepende na yan sa interpretation kung paano ipapaliwanag nila yan. Kaya Yes. sila ang may problema, yung nagbago, Yun ng nga po, naglagay ng identity na ganyan. Opo. Kaya Kaya, dito sa last slide po yes. natin, remaining 2 slide, sabi ni Ellen White, saan tayo titindig? Sa present na General Conference Corporation of Seventh-day Adventists ang papanigan natin. Ang sabi ni Ellen White, the old way mark must be preserved. Alin ang ipipreserve daw natin? Yung sa Yung old. matandang, sa old path or sa dating daan na nilakaran ng mga Adventist. Yun yung Yes. pure nung 50 years na hindi pa napapasok ng Trinity, 50 years na hindi pa na-impluwensyahan ng mga ibang aral, doon tayo titindig. Kaya tayo ngayon,
na local conference dito sa Philippines, still, ang pinangahawakan natin ay ang old waymarks ng mga pioneers natin. Yan po ang pinangahawakan natin. At biblically naman yan, kailangan natin tingnan ang dating landas. Sabi nga sa Biblia, ito yung last verse na Jeremiah. babasahin natin. Jeremiah 6, Opo. 16. 16. Yan po ang panghuling verse Okay, natin. ganito po ang ating mababasa. 6:16 sa Jeremiah. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayan po. Malinaw po, merong dating landas na sinasabing dapat po natin alamin. Pagtanong daw natin yung daan, patungo po dun sa Yes. dating landas o old path. Pero anong sigaw ng mga tao ng bayan Hindi ng daw Diyos na magsisilakad. ito yung nag-a-apostasy. Ang sabi nila, Yes. hindi kami magsisilakad doon. Yan ang nangyari sa Yes. Adventist. Ayaw na nilang lumakad doon sa 50 years na unang Adventist natin. Ayaw namin na sa nilang bumalik. Ayaw Ayaw na namin daw sa nila. lumang daan. Dito kami sa bagong daan. Ayan po. Kaya malinaw, biblical at spirit of prophecy, doon tayo lalakad sa original. Opo. Kung saan nandun ang truth o ina-establish na katotohanan. Malinaw sa Adventist na ang totoong remnant ay nandun sa kung paano nag-start ang remnant church po. Doon tayo titindig at hindi po sa nag-apostasy. Kahit malaki pa yan, sabi nga, kung mabalikan natin yung sinabi ni Ellen White, 2 o 3 nagkakatipon, ito po ay dinadalaw ng Diyos ng kanyang presensya, naroon po sa gitna. Kaya, hindi natin kailangan mangamba, kahit napakalaki ng General Conference Corporation na 1904 lang sila o nag-start na reorganize. Pero tayo, since 1863, 1860 pa tayo, doon sa pinaka-original na pioneers ng Adventist sa 50 years na lumipas doon sa history ni Ellen White. Kaya magandang gabi, maraming salamat. Sana nakita natin ng konti yung maikling history ng Adventist at yung nangyaring pagbabago sa Remnant Church. Okay, maraming salamat po Brother Bernard sa inyo pong pagpapaliwanag tungkol sa ating pong topic sa gabing ito na talagang napakalinaw naman po yung pagkakakilanlan sa tunay na nalabing iglesia. Po? At wala naman pong nagtanong at maligayang panonood lang. Baltiin po natin ang ating pong mga sumusubaybay. Diyan po kay Sister Vicky Piligrina Aguinaldo, ang sabi niya, muli po ay bumabati po ako ng isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood ng mga banal na salita ng Diyos. So magandang gabi din po at maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong program. So God bless po sa inyo, Sister Vicky. At kay Mama Elgin, good evening everyone. Good evening din po. God bless. At sino pa ang andito? Kay San City Mutoking Claver. Amen. So praise the Lord. God bless at salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong program. God bless kay Brother Nimrod, po, isang masigasig na ating pong kapatiran sa Pinagkaisa Church. So praise the Lord, no? At sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa, dyan po sa ating pong mga kapatiran, sa may Otod, San Francisco, Katamko family, sa lahat ng kapatiran ho natin, sa may Kisaw Church, sa Pagbilao Church, Buena Vista Church, so sa lahat-lahat, Taytay Church, Pinagkaisa Church,
Likaw-Likaw Church, Samuel Church, Carissa Church. So sa lahat ng ating pong mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. So wala naman pong nagtanong, Brother Bernard. Oh. Batiin po natin si Sir Norman Mingote Benitez. Salamat po sir sa inyo pong mga queries at na-forward na rin sa kanya yung mga evidence, mga pagpapaliwanag, Brother Bernard, sa difference sa LC at saka sa General Conference. So meron na pong pinorward yung ating pong kapatid sa kanya. So salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. So tayo po ay magtatapos na, Brother Bernard, sapagkat wala naman pong nagtanong. So proceed na po tayo sa ating pong closing prayer. Sa inyo po, Brother Bernard. At para po sa pagtatapos sa program pong ito ay tayo po ay manalangin po. Amang Banal, maraming salamat po sa programa na amin pong isinagawa patungkol sa maikling kasaysayan ng nalabing iglesia sa Seventh-day Adventist at nakita namin ang mga naganap na pagbabago po sa kasaysayan na hindi maitatanggi ang naganap na pagbabago at nawa ay bigyan kami ng kalakasan na tumindig po dito sa nalabi sa totoong iglesia na nalalabi po na inyo pong bayan sa mga huling araw po na ito at palakisin ang aming pong pananampalataya at ganoon din maibahagi pa ang katotohanan sa mga huling araw po na ito bago dumating ang close of revision at bitbitin ang totoong banner at bandila ng Three Angels message na inyo pong ibinabala ayon sa naisulat sa Revelation 14 at makarating pa ito sa gusto pang maabot ng katotohanan po, Ama. At ito po ay amin pong hinihiling na patuloy na bigyan ng biyaya at ganoon din sa mga araw-araw na dumarating ay patuloy po nabigyan kami ng kalakasang pisikal at spiritual man. At ganoon din sa mga pagkukulang, mga pagkakasala ay hinihiling po namin ang kapatawaran po para sa mga bagay po na nagawa, lihiman o hayag po. At ang lahat po ng ito ay amin pong ilinadalangin po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, last na mensahe, Brother Bernard. Magandang gabi po umuli sa lahat at maraming salamat sa panonood sa programa po ngayong gabi at magandang gabi po. Okay po, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner sa Camarines Norte, sa Tigbinan, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Blas Flores, at sa parting Calabarzon, headed by Pastor Roel Batuto, Norte, headed by Pastor Dante Banda. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.